Ano daw ang update kay PRRD at kay BP Sara Duterte? So ayan, medyo mahangin talaga dito sa aking lugar. No? Ayan. Ano ang update sa scorecard ni President BP Sara Duterte at ni PRRD? So 2 cards din naman kasi dito sumusunod yung isa. So tingnan natin. Update. Okay. Halos mahubaran at gusto nilang hubaran si President BP Sara Duterte, butasan ang kanyang mga banga o tinatawag natin na ubusin o limasin lahat ang na pwede nilang gawin kay President BP Sara Duterte. Kaya kailangan po, President BP Sara Duterte, mag-ingat ka palagi at talasan pa ang iyong mga pakiramdam at then I know na kaya mo yan. I trust talaga sa iyo, super, na hindi ako nagkamali sa iyo dahil pare-parehas tayo mga prayer warrior. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta kay President BP Sara Duterte at loyalists na siya talaga ang pag-asa natin para mabago na ang ating mga pamamalakad na hindi maganda sa ating bansa, Pilipinas. Subalit mayroong kasumpa-sumpa na mga pwedeng mangyari o laganap na mangyayari kay President BP Sara Duterte na ayaw talaga siyang paupuin at ayaw siya makapasok o making pero kahit habang binubugbog siya, lalo siyang tumitibay. Yun ang hindi nila alam. At very powerful talaga, no? So, marami ang isinusumpa siya dahil takot silang balikan. No? Para sa kanila kasumpa-sumpa si President BP Sara Duterte na maging presidente dahil takot na takot silang balikan ng mga Dutertes. No? Kaya full support lang sa mga Dutertes. At saka ang dami ng gastos ni President BP Sara pero hindi niya dinadaing yon about the financial, lalo na yung pabalik-balik niya lang sa dahig, yung kay President, kay PRRD. Okay, number of 9 kay President Duterte. Naghihintay lang siya ng tamang panahon at siya ay maaaring magkaroon ng milagro, makauwi agad at maalabas sa dahig ICC. Kasi kung sa mga nagtatanong kaya ako sinabi sa inyo na 50-50 yung nangyayari kay PRRD. Dahil iyan ay bayad or binili, di ba? Or tinatawag ng deal. Kaya any moment hindi pa pwede siyang makalaya hanggat ang administrasyon at powerful admin ay sumusuport din sa ICC. Kaya yung mga problema o anumang mga haka-haka nyo sa ICC or sa as napakahabang proseso pa yan dahil kalaban ang nilalabanan. Kaya pag-pray na lang natin ang kalagayan ni PRRD dahil siya naman ay matatag at malakas, ngunit di natin maiwasan isipin na siya ay matanda na at nakikita naman natin na siya ay humihina, hindi lumalakas. Siya ito matanda, hindi bumabata. Kaya pray na lang natin ang kanyang kalusugan. Pero magkaroon ng milagro, maaaring makauwi si PRRD. At saka matulungan siya ng iba't ibang bansa. Gaya ng sinabi ko sa inyo, nung mga nakaraan, may mga bansa na tutulong sa kanya. Iba't ibang lugar or iba't ibang bansa na gusto siya o kukupkupin siya. Ang lahat ng yan ay magkakaroon ng katapusan, hangganan, at resulta, at mapanatiling maibalik ang tunay na batas ng Pilipinas kasi binaboy ang batas, wala nang batas, kung sino pa yung hindi lawyer or abogado, yun pa yung mga matatapang sa abogado. Kaya ganyan ang sistema. So, sila rin yung mga hindi bumabali ng batas at gumagawa ng batas. Kaya, ang gulo-gulo. Diba? Ang gulo-gulo. Kaya, huwag kayong maguluhan ng mga kabartudes. Panoorin nyo lang, obserbahan nyo lang, ngunit huwag kayong basta-basta maniwala. At sa lahat, tingnan natin, and next, okay naman ang kanilang character or kalagayan, ngunit nandun pa rin ang laban. Laban lang, mga Dutertes, kasi di magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Kaya andyan at sumusuporta sa inyo milyong-milyong Pilipino, milyong-milyong tao at bumoto sa inyo. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga
sa lahat ng mga tao na naniniwala sa kanilang mga kakayahan. Papasalamat ako sa inyo kasi hindi kayo nagiging marupok na tao. Kaya huwag kayong maging marupok na tao, no? I pray to all of you and to us, no? Okay, tingnan natin. May impeach ba? Na naman tayo kasi paulit-ulit. May impeach ba si President BP Sara Duterte? So, tingnan natin kung may impeach. 50-50 pa rin kasi meron pa rin mga nahihirapan pa rin siya kasi kung sino-sino yung mga kalaban niya at lumalaban pa rin at hindi niya alam o hindi niya nakikita kung sino-sino pero alam na niya kung ano ang gagawin niya. Ngunit siya ay nakapokus, naka-meditate at maingat siya sa lahat ng mga ginagawa niya. Kaya kung sa impeachment as of now, kailangan pa ng tamang panahon ni President BP Sara Duterte sa mga impeachment system or factor and meron tayong batas na sinusunod, no? So nahihirapan man siya pero patuloy pa rin siyang lumalaban, no? So ang impeachment ay 50-50 pero may chance siya talaga na isa lang 1 point lang lumamang pwede siya mag-take over. Alright? Okay. Ano pa? Bali isa, dalawa, tatlong tanong pa. Ano na mangyayari sa Pilipinas? Okay, tingnan natin ano na bang mangyayari sa Pilipinas. Well of fortune. No, ang mangyayari sa Pilipinas ay paikot at hinihila pa ilalim papunta naman sa taas. Ano? Puro na lang dokumento, puro na lang writer, puro na lang issue tungkol sa filings, documents, and requirements, and everything. Puro na lang on the record, on the list. Tsaka puro na lang ganyan. Ano? So, ang kalagayan ng Pilipinas ay nasa gulong ng kapalaran, no? Gulong ng kapalaran. Kaya manatili na maging pataas ang lahat ng mga tataas, no? Ngunit merong kumukontrol, no, sa lahat ng mga pangyayari o nangyayaring di maganda sa Pilipinas, ano? At wheel of fortune, gulong paikot-ikot lang, paikot-ikot, kakahilo, nakakapagod, pero paikot-ikot pa rin sila dahil sila ay kinukumpara natin o nakukumpara sa gulong ng kapalaran. So, yun ang nangyayari sa bansang Pilipinas at parang magulo pa rin ang gulong ng kapalaran ng Pilipinas. Ang turo ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho, dapat pantay-pantay ang lahat. Walang kasarian, edad o relihiyon. Walang mahirap, walang mayaman. Ang kailangan natin, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Ang kailangan ng bansa, pagkakaisa ng bayan, disiplinadong mamamayan, tuloy-tuloy na kaunlaran. Ako si Inday Sara Duterte. Matibay ang puso na maglilingkod para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas.